Kung dati mga kumpanya lamang ang gumagamit sa mga signage para ipakilala ang kanilang mga produkto, pero ngayon maging mga kandidato, hindi rin pinalagpas ang paggamit ng mga tindahan sa kanilang pangangampanya. Kapansin-pansin ngayon sa ilang mga tindahan sa siyudad San Fernando, Pampanga, ang mga store signage na ito na hindi produkto, kundi mukha ng politiko ang ine-endorso. Kwento sa amin ni Mang Orlando San Juan ng Barangay San Jose sa siyudad San Fernando. Nitong Abril, pinakiusapan siya ng mga supporters ng isang kandidato na maglagay ng poster na may pangalan ng kanilang kantin. Ilinagay nila pero walang involved na pera o anuman bagay. Hindi naman niya tinanong sa akin kung iboboto ko siya o hindi. Kasi pumayag na lang ako. Pero sa kabila nito, hindi daw ito indikasyon na sinusuportahan niya ang naturang kandidato. Namimili ako kasi kung sinong may pinag-aralan, may pinakitang ginawa sa bayan. Yun ang inahanap ko, pero sa ngayon wala pa akong kandidato ni isa. Ganito rin ang sitwasyong naranasan ng isang lantern store na binabantayan ni Franklin Pacho. Nito rin daw Abril nang pakiusapan silang lagyan ng poster signage ang kanilang tindahan. Hindi naman sila nagbigay ng bayad sa amin. At the same time, yung pangalan nila, alisin na naman pagkatapos ng eleksyon. Okay lang kasi ano sa amin suporta lang yung sa amin, hindi naman talagang permanente yung nila, yung mga placards nila. Aminado naman si San Juan na minsan ay hindi rin maganda ang basta-basta na lamang paglalagay ng poster ng mga kandidato tuwing gabi. Ang sabi ko sa kanya, bakit ngayong gabi pa? Naantok na ako na wag umalis na lang kayo. Hindi kayo pwede maglagay. Pinipilit ka pa. Hindi na tama yun. Ayon naman kay COMELEC Regional Director Attorney Rafael Olanyo, wala daw paglabag ang mga kandidato kung sakaling gamitin ang mga signage ng tindahan para lagyan ng kanilang posters. Pasok daw ito sa campaign advertisement. Halimbawa naman gumastos, binayaran yung may-ari ng tindahan para makapag-advertise. As long as yung advertisement nila within the required nga pong size at pumokay naman yung tindahan, wala akong problema as long as siguro kung nagbayad man sila, naglabas sila ng pera para mag-advertise na ganun sa isang tindahan, kailangan po i-report po nila yun as part of their gastos during sa campaign finance po. Pero paalala ng COMELEC, dapat lamang daw tiyakin na nasa hustong sukat ang mga naturang campaign paraphernalia at dapat nakuha din ang permiso ng may-ari ng tindahan na pinaglagyan ng poster o tarpaulin. Ako si Aislinn David, Alerto Alisto sa Pagbabalita.